Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Kagabi ng 11:10 si Bagyong Kedan ay lumabas na ng ating area of responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon and wala po itong epekto pa rin sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, kagabi din ng alas 8 yung LPA naman na minomonitor natin dito sa kanluran ng southern Luzon ay nalusaw or nag-dissipate na. And kaninang alas 2 ng madaling araw ay meron po tayong muling namataan na isang low pressure area sa labas naman ng ating area of responsibility. Ang last location nito ay 335 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island sa may Kalayaan, Palawan. At nakikita po natin na hindi ito madedevelop at magiging isang ganap na bagyo. And ang pagkilos po nito ay pahilaga. Hindi rin po natin nakikita na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit yung trough or extension nito ay magdudulot ng mga pag-ulan dito sa area ng Southern Luzon. Ngayong araw po yan hanggang bukas. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang southwesterly wind flow naman ay nakakaapekto pa rin dito sa Visayas at Mindanao at magdadala pa rin po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog most likely for the next 2 days. Kaya expect po natin at most hanggang bukas po or most likely hanggang bukas yung malaking area pa rin ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas pa rin po ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot netong trough ng low pressure area and also ng southwesterly wind flow. Kaya muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.